Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang kaso na naganap sa Pennsylvania, USA, isang tawag na walang pangalan at ang pagkatagpo sa isang babae ang naging simula ng mahigit isang dekadang paghahanap ng mga pulis sa salarin. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamagastos na imbestigasyon sa kasaysayan ng estadong ito. Hindi lang ito naisulat sa mga libro, kundi isinapelikula pa ang kwentong ito. Kaya siguro naman ay nai-imagine nyo na kung gaano katindi ang mga pangyayari dito. Madaling araw ng Lunes, Ika, 25 ng Hunyo, 1979, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulisya sa Harrisburg, Pennsylvania mula sa isang hindi nagpakilalang lalaki. Sinabi nito sa operator na may nakita siyang isang babaeng may sakit sa loob ng trunk ng isang kotseng Plymouth na nakaparada sa isang hotel sa bayan ng Swatara. Agad na rumesponde ang mga pulis sa parking lot bandang alas 5:10 ng umaga. Gayunpaman, ang tumambad sa kanila ay hindi isang babaeng may sakit, kundi isang babaeng wala ng buhay, walang saplot at may mga tinamong sugat. Sa mga sumunod na oras, nag-focus ang mga pulis sa pagkilala sa biktima. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan nito, nakaramdam ng kilabot ang mga otoridad. Hindi dahil sa may espesyal na katayuan ng biktima, kundi dahil ayon sa impormasyon, kasama niya ang kanyang 2 anak bago ang insidente. Ngunit pagdating sa lugar ng pinangyarihan, walang bakas ng mga bata. Dito na napagtanto ng mga pulis na magiging isang napakakomplikadong kaso ito. Pero hindi nila inasahan na aabutin ng maraming taon ang labang ito para sa hustisya. Ang pangalan ng biktima ay Susan Reinert. Ipinanganak sa isang maliit na bayan ng Ridgeway sa hilagang kanlurang bahagi ng Pennsylvania. Dahil isang guro ang kanyang ina, bata pa lang ay pangarap na rin niyang sundan ang yapak nito. Kaya naman noong kolehiyo, kumuha siya ng kursong English. Dito niya nakilala ang lalaking naging asawa niya na si Kenneth Reinert. Ikinasal sila noong 1965, noong kakagraduate lang ni Susan at kumukuha ng master's degree sa Pennsylvania State University. Nagtapos siya ng pag-aaral noong 1966. Pagkatapos nito, naglakbay ang mag-asawa sa iba't ibang parte ng Amerika sa loob ng ilang taon. Hanggang sa pagsapit ng 1971, nagdesisyon silang manirahan sa Philadelphia. Sa mga taong ito, biniyayaan sina Susan at Kenneth ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang babae ay pinangalan ng Karen Reinert at ang lalaki naman ay si Michael Reinert. Subalit, sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Naghiwalay ng tirahan sina Susan at Kenneth noong 1974. Ang dahilan ay hindi na sila magkasundo. Sa huli, tuluyan silang nag-divorce noong 1976. Gayunpaman, naging maayos ang kanilang paghihiwalay at walang matinding away. Nanatili silang magkaibigan para sa mga bata. Matapos ang diborsyo, dinala ni Susan ang 2 anak sa Ardmore, isang suburb sa Philadelphia. Tuwing makalawa ang linggo, dinadala niya ang mga bata kay Kenneth para makasama nito ng 2 araw. Ang sumunod na inalam ng mga pulis ay ang mga huling ginawa ni Susan bago ang insidente. Sa investigasyon, huling nakita si Susan noong ika-22 ng Hunyo 1979. Maaga pa lang noong araw na iyon, inihatid ni Susan ang mga bata sa bahay ni Kenneth. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, binalikan niya ang mga ito para sunduin. Kailangan kasi ni Susan na pumunta sa Allentown kinabukasan ng Sabado para sa isang meeting, kaya inirehistro niya ang mga bata sa isang activity doon. Bandang alas 9 ng gabi, nakita pa ng kapitbahay ni Susan ang mga bata na naglalaro sa harap ng bahay. Pagkaraan ng kalahating oras, umalis si Susan Lulan ng kanyang kulay orange na Plymouth kasama ang 2 anak. At pagkatapos noon, noong ika-25 ng Hunyo, natanggap ng pulisya ang report
at natagpuan ang katawan ni Susan sa parking lot ng hotel. Proseso ng investigasyon. Ayon sa paunang pagsusuri, posibleng kawalan ng hangin o suffocation ang ikinamatay ni Susan. Tinatayang pumanaw siya bandang 12:15 ng tanghali noong ika-24 ng Hunyo, araw ng linggo. Bagamat marami silang nakitang gamit sa kotse tulad ng payong, coke, kumot at pang-massage, karamihan sa mga ito ay walang kinalaman sa kaso. Ang tanging nakatawag ng pansin sa mga pulis ay isang asul na suklay na may tatak ng 79th Army Reserve Command sa Norristown, Pennsylvania. Tinanong din nila ang mga staff ng hotel kung saan natagpuan ang biktima. Sa buong araw ng ika-24 ng Hunyo, wala daw ang sasakyan ni Susan sa parking lot. Lumitaw lang ito ilang oras bago dumating ang mga pulis. Pero hindi nila alam kung paano nakarating doon ang sasakyan. Ibig sabihin, base sa oras ng pagkamatay, hindi ang parking lot ang unang pinangyarihan ng krimen. Inilipat lang ang katawan ni Susan doon mula sa ibang lugar. Sa puntong ito, wala pang matibay na lead ang investigasyon, pero napakaraming tanong ang lumutang. Saan nagpunta si Susan pagkalipas ng 9:30 ng gabi noong Biyernes? Kaya bakit siya napadpad sa Harrisburg na nasa kabilang direksyon? Sino ang naglipat sa katawan ni Susan sa hotel? Sa harap ng mga misteryong ito, masasabing blanko ang mga pulis. Kaya nagdesisyon silang simulan ang investigasyon sa mga kamag-anak at kaibigan ni Susan. Umaasa silang makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Pero sa halip na makatulong, lalo lang silang nalito sa mga nalaman nila. Ayon sa kwento ng mga kaibigan, napakaingat na tao ni Susan. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa mga hindi kilala. At laging may distansya. Bukod dito, nakatuon ang oras at lakas niya sa pagpapalaki ng 2 anak at bihira siyang pumunta sa mga bar o nightclub. Kaya nagkaisa ang mga kaibigan niya na ang gumawa nito ay tiyak na kakilala niya. May ibinigay pa silang dagdag na impormasyon. May malapit na nobyo si Susan. Ilang taon na silang may relasyon at may planong magpakasal. Ang pangalan nito ay William Bradfield, katrabaho ni Susan. Noong 1971, matapos manirahan sa Philadelphia kasama ang dating asawa, nagsimulang magturo si Susan ng English sa Upper Merion High School. Isa ring English teacher doon si William. Nang imbestigahan ng pulisya si William, natuklasan nilang may relasyon na sila ni Susan noon pang 1974. Naalala niyo ba kung kailan nakipaghiwalay si Susan sa asawa niya? Medyo nagkatugma, taong 1974 din. Gayunpaman, itinago nila ang kanilang relasyon. Lahat ng date nila ay patago. Noong una, kahit ang mga katrabaho nila ay walang alam, ang dahilan daw ng pagiging sikreto. Ayon kay William, ay dahil pribado siyang tao at ayaw niyang pinag-uusapan ang buhay niya. Pero ang totoo, sadyang babaero itong si William. Isa lang si Susan sa maraming girlfriend niya. Marahil hanggang sa huling hininga ni Susan, akala niya ay siya lang ang nag-iisang mahal ni William. Kaya, si William ba ang salarin? Sa kasamaang palad, hindi. May alibi siya. 2 guro mula sa Upper Merion, sina Vincent Valaitis at Susan Myers, ang nagkumpirma na noong umaga ng Hunyo 23, araw ng Sabado, silang tatlo ay pumunta sa Cape May, New Jersey at nakabalik lang ng Philadelphia noong hapon ng Hunyo 20. Kaya tinanggal na si William sa listahan ng mga suspek. Naisip naman ng mga pulis, baka ang dating asawa ni Susan ang may gawa dahil sa sama ng loob sa nakaraang panloloko at naghanap ng tiyempo para gumanti. Dahil dito, sinimulan nilang imbestigahan si Kenneth Reinert. Pero mabilis ding naalis si Kenneth sa listahan. Simple lang ang dahilan. Una, may matibay din siyang alibi noong oras na mangyari ang insidente. Pangalawa, wala siyang motibo.
Isang executive director si Kenneth sa kumpanya at napakalaki ng sweldo. Maayos ang relasyon niya sa mga bata at kay Susan. Ang pinakaimportante, nag-asawa na siya ulit. Ilang taon na ang nakararaan at kakapanganak lang ng bago niyang misis sa isang lalaki. 6 na buwan na ang nakalilipas. At dahil dyan, muling na-stuck ang investigasyon ng pulisya, ang turning point ng kaso. Mahigit 1 buwan matapos ang sinapit ni Susan, noong ika-20 ng Hulyo 1979, isang abogado sa Philadelphia ang biglang kumatawan sa dating asawa at kapatid ni Susan para magpadala ng pahayag, hinihiling na ipagpaliban ang pagpapatupad ng last will ni Susan. Kahit isang guro lang si Susan, ang halaga ng kanyang mamanahin ay umaabot sa $1,000,000. Tandaan natin, noong dekada 70, ang halagang ito ay katumbas na ng napakalaking yaman sa panahon ngayon. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Ang dahilan ay kumuha si Susan ng 2 life insurance policy mula sa magkaibang kumpanya. Ang isa ay nagkakahalaga ng $500,000 at ang isa naman ay $160,000. Dagdag pa rito, noong 1978, pumanaw ang ina ni Susan at nag-iwan ng malaking mana na $200,000 sa ari-arian at $30,000 na cash. Kung isasama ang ipon niya, ang kabuuang yaman ni Susan ay aabot sa $1,000,000. Pero hindi ito ang pinakamahalagang punto. Ang nakapagtataka, sa orihinal, ang tagapagmana at beneficiary ng insurance ni Susan ay ang kanyang 2 anak. Ngunit ilang linggo lang bago mawala si Susan, pinalitan niya ang beneficiary at inilagay ang pangalan ng nobyong si William Bradfield. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang malaman na ilang linggo bago ang insidente. $25,000 ang winithdraw, pero wala namang biniling mamahaling gamit si Susan. Dito na naghinala ang pamilya niya. Agad silang nakipag-ugnayan sa bangko para magtanong. Ang nakakagulat, tandang-tanda pa ng empleyado ng bangko ang pag-withdraw ni Susan dahil ito ay malaking halaga na kinuha ng isahan at lumampas pa sa daily withdrawal limit. Nang tanungin siya ng staff, ang paliwanag ni Susan ay gusto niyang invest ang pera sa isang proyekto na malaki ang kita na pinapatakbo ng kanyang nobyo. Sa madaling salita, naniniwala ang dating asawa at kapatid ni Susan na ang pera ay nasa kamay na ngayon ni William. Sa mata ng mga pulis, may motibo na ngayon si William na gawan ng masama si Susan. At habang tumatagal ang investigasyon, mas marami silang nakikitang problema. Nakahanap ang mga pulis ng maraming stock at bonds sa bahay ni Susan. Ngunit ang problema, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang peke. Ang ibig sabihin, tumanggap si William ng $25,000 mula kay Susan at pagkatapos ay gumawa ng mga pekeng dokumento ng stock at bonds para ibigay sa kanya. Ang ginawang ito ni William ay itinuturing na isang seryosong panloloko. Dahil sa insidenteng ito, noong 1980, dinala si William sa hukuman, ngunit ang isyu tungkol sa kanyang alibi ay hindi pa rin maipaliwanag ng maayos. Kaya naman naghinala ang mga pulis na maaaring may kasabwat si William. Sa direksyong ito, muli silang nagsagawa ng investigasyon at dahil dito, lumitaw ang ikalawang suspek. Ang taong ito ay nagngangalang J. Smith. Siguradong bago sa inyong pandinig ang pangalang ito. Ngunit para kay William at Susan, hindi lang siya basta kakilala, kundi siya ang kanilang nakakataas. Siya ang dating punong guro ng Upper Merion High School. May 4 na dahilan kung bakit itinuring na suspek si Smith. Una, si J. Smith ay isang taong napakahiyain at bihirang makipag-usap sa iba. Pero noong panahon na siya ay punong guro, medyo naging maganda ang relasyon niya kay William. Gayunpaman, ang nakakapagtaka, tila ayaw nilang malaman ng iba na magkaibigan sila. Sa tuwing may makakakita sa kanila na magkakilala, pareho nilang ipinapaliwanag na nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Pangalawa,
noong ika-19 ng Agosto, 1978, inaresto si Principal Smith sa paradahan ng isang shopping center. Ang dahilan ay medyo mahirap paniwalaan. Noong panahong iyon, nakasuot siya ng sombrero, may dalang 2 sandata at sinusubukang buksan ang pinto ng isang sasakyan. At matapos siyang hulihin, nakatagpo pa ang mga pulis sa kanyang sasakyan ng 2 pang baril na puno ng bala, isang silencer at maraming ipinagbabawal na gamot. Agad na humingi ng warrant ang mga pulis para halughugin ang kanyang sasakyan. Sino ang mag-aakala na mas nakakagulat pa ang mga natagpuan sa bahay ni Smith? Bukod sa pagkadiskubre ng marami pang armas at bawal na gamot, nakakita rin sila ng uniforme ng guwardya. At ang nakakamangha, ang uniformeng ito ay kamukhang-kamukha ng suot ng suspek sa sunod-sunod na kaso ng panloloob noong 1977 na hindi pa nalulutas. Dahil sa mga kadahilanang ito, dinala si Smith sa hukuman at sa huli ay nahatulan. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang hatol at humiling ng apela. Ngunit noong ika-25 ng Hunyo, 1979, biglang sumuko si Smith sa awtoridad ng Harrisburg. Ipinahayag ang pag-atras ng kanyang apela at inamin ang lahat ng nakaraang kasalanan. Mula noon, nagsimula na ang kanyang buhay sa bilangguan. Para sa mga matalas ang pakiramdam, siguradong napansin niyo na ang problema. Tama, ang araw na natagpuan ang katawan ni Susan ay ika-25 din ng Hunyo. At ang lokasyon ay malapit din sa Harrisburg. Isa lang kaya itong pagkakataon? Pangatlo, naaalala niyo pa ba na nakatagpo ang mga pulis ng isang suklay na may logo ng 79th Army Reserve Command sa sasakyan ni Susan? Bago naging punong guro, si J. Smith ay isang koronel sa 79th Army Reserve Command. Sunod naman, ang paunang resulta ng forensic ay nagsabing nawalan ng hininga si Susan. Pero matapos lumabas ang resulta ng pagsusuri sa dugo at tissue, ang sanhi ng pagpanaw ay binago. Dahil natuklasan ng forensic sa katawan ni Susan ang mataas na dosis ng pampakalma na 10 beses na mas matapang na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. At maraming ganitong gamot ang nakatago sa bahay ni Smith. Sa pamamagitan ng 4 na puntong ito, siguradong iisipin ng marami na ang salarin ay walang iba kundi si Smith. Posibleng nakiusap si William kay Smith na gawan ng masama si Susan habang siya naman ay sadyang umalis ng Philadelphia noong araw ng insidente para magkaroon ng alibi. At kapag nakuha na ang pamana ni Susan, paghahatian nila ito. Kahit ang mga pulis ay ganito rin ang iniisip. Pero ang problema, wala silang ebidensya, kaya kahit gaano pa kaluhikal ang hinuha, kapag walang patunay, ang lahat ay mananatiling hinala lamang. Naiintindihan naman ito ng mga pulis, kaya sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay gamitin ang kaso ng panloloko ni William na nagkakahalaga ng $25,000 bilang panimula. Paglutas sa kaso. Noong Hunyo 1980, opisyal na nagsimula ang paglilitis sa kaso ng panloloko. Ngunit laking gulat ng lahat nang itanggi ni William ang lahat ng akusasyon. Sinabi niya na wala silang planong magpakasal ni Susan at hindi rin niya maintindihan kung bakit sinasabi ito ni Susan sa kanyang mga kaibigan. Hindi lang iyon, hindi rin daw sila magkasintahan. Isa pa, hindi raw kailanman nagbigay si Susan sa kanya ng investment na $25,000. Nang tanungin kung bakit iniwan ni Susan ang lahat ng pamana sa kanya kung magkaibigan lang sila, sinabi ni William na hindi niya alam. Bukod sa pagtatangkang lumayo sa anumang relasyon kay Susan, sinabi rin niya na si Susan ay isang babaeng madalas masangkot sa gulo. Madalas daw itong makisalamuha sa mga hindi maayos na tao at pumupunta sa mga delikadong lugar. Gayunpaman, sunod-sunod na tumestigo ang mga kaibigan ni Susan at lahat ay nagpatunay na ang mga sinasabi ni William ay pawang kasinungalingan. Sayang nga lang at ang mga testimonyang ito
ay itinuturing na circumstantial evidence at hindi sapat para makapagpatunay ng sala. Kaya naman, nanatili pa rin siyang malaya. Pero, ang maliligayang araw na ito ay nagtapos noong ika-20 ng Pebrero 1981. Nang araw na iyon, biglang dumating ang mga pulis sa bahay ni William at inaresto siya sa kasong panloloko. Ang pangunahing dahilan ng pagkaaresto kay William ay ang paglitaw ng isang mahalagang saksi. Ang taong ito ay nagngangalang Chris Pappas, isa sa mga kaibigan ni William. Nagpatotoo si Pappas na naroon siya noong iniabot ni Susan ang $25,000 kay William. Ayaw ideposito ni William ang pera sa bangko, kaya nakiusap siya kay Pappas na gumamit ng pangalan nito para magrenta ng safety deposit box at doon itago ang lahat ng pera. Noong panahong iyon, may 3 tao na may karapatang kumuha ng pera sa kaha. Si Pappas, si William, at isang babaeng nagngangalang Wendy Ziegler na isa sa mga kasintahan ni William. Noong Setyembre 1979, mismong si Wendy Ziegler ang kumuha ng lahat ng pera sa deposit box. Pagkatapos ng 5 araw na paglilitis, nahatulan si William Bradfield ng panloloko at nagsimulang makulong noong Disyembre 1982. Gayunpaman, nakulong lang siya ng humigit kumulang 2 buwan at pansamantalang pinalaya. Pero ang maikling 2 buwan na ito sa bilangguan ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Noong ika-6 ng Abril 1983, hindi pa nagtatagal na malaya si William nang muli siyang arestuhin. Sa pagkakataong ito, ang kaso ay ang planong pagkitil sa buhay at pagsira kay Susan Reinert at sa kanyang 2 anak. Paano nila nalaman ito? Mismong si William ang nagsabi, habang nakakulong dahil sa kaso ng panloloko at habang naglalaro ng chess kasama ang isang preso na nagngangalang Noel. Inamin ni William, kung hindi ganoon karami ang ari-arian ni Susan, hindi sana siya nawala. Isa pa, ang orihinal na plano ay para lamang kay Susan. Ang pagsama ng 2 bata ay wala sa orihinal na plano. Naroon si William sa lugar noong mapahamak ang mga bata. Ngunit hindi siya ang gumawa nito. Sa harap ng mga akusasyon mula sa kanyang kasama sa selda, mariing itinanggi ito ni William. Pero ang problema, ang kanyang mga kasabwat ay hindi kasing tatag ng loob niya. Nang makitang malapit ng mabunyag ang lahat, ang 2 guro sa parehong paaralan na tumulong sa kanya sa alibi noon, marahil sa takot na madamay, ay bumaliktad at idiniin si William. Sinabi nila na bago pa man mangyari ang insidente, alam na ni William na may masamang mangyayari kay Susan. Ayon sa mga saksi, noong alas 11:20 ng gabi ng ika-22 ng Hunyo 1979, umuwi si William at tinawag sina Vincent at Myers na nakatira sa parehong gusali. Sinabi ni William sa kanila na sina Susan Reinert at Jay Smith ay may huwad na relasyon at kasalukuyang nagpaplano si Jay Smith na gawan ng masama si Susan. Natatakot siya na madamay kaya gusto niyang sumama sina Vincent at Myers sa labas ng lungsod para magkaroon siya ng alibi. Kinumpirma rin ito ng 2 sa hukuman na sapat na nagpapatunay na alam ni William nang mas maaga ang tungkol sa sasapitin ni Susan at ang relasyon nila ni Jay Smith ay direktang makakaapekto sa huling hatol na ipapataw kay William, paglilitis. Iminungkahi ng hukom na magkaharap sina Smith na kasalukuyang nakakulong at si William. Kaya naman, noong Pebrero 1985, matapos ang ilang hindi matagumpay na apela, nahatulan si William Bradfield ng 3 habambuhay na pagkakulong. Matapos mahatulan si William noong ika-25 ng Hunyo 1985, eksaktong 6 na taon matapos mapahamak si Susan, si Jay Smith na nakakulong na noon ay dinala sa hukuman para sa 3 mabibigat na kaso. Sa pagkakataong ito, naghanda ang prosekusyon ng mahigit 90 saksi at 110 ebidensya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay puro circumstantial evidence
at walang direktang patunay. Isa pa, iba ang sitwasyon ni Smith kumpara kay William dahil wala siyang motibo para gawin ang krimen. Karaniwan, kapag walang motibo at walang direktang ebidensya, mababa ang tsansa na mahatulan ng jury ang nasasakdal. Pero, minala si Smith dahil sa isang libro. Isang sikat na manunulat ng krimen na si Joseph Wambog ang matagal nang sumusubaybay sa kaso at sumulat ng libro tungkol dito noong 1984 na may pamagat na Echoes in the Darkness. Naging mabenta ang libro at dito, inihayag ng may akda ang kanyang teorya na si J. Smith ang may sala. Kaya naman, maging sa teorya o sa isipan ng mga hurado, natatak na si Smith ang salarin. Noong 30 ng Abril 1986, nahatulan si J. Smith at pinatawan ng pinakamabigat na parusa. Ngunit hindi doon nagtatapos. Ang nakakagulat, noong 1989, dahil din sa librong Echoes in the Darkness, muling nilitis si J. Smith. Napag-alaman na ang may akda ng libro ay nagbayad ng $50,000 para suhulan ang isang pulis na nag-imbestiga sa kaso upang makakuha ng eksklusibong impormasyon. Noong Disyembre 1989, idineklara ng Korte Suprema ng Pennsylvania ang pagpapawalang bisa sa parusang kamatayan. Ang dahilan ay ang mga testimonya na ginamit laban kay Smith ay pawang circumstantial. Dagdag pa ang sadyang pagtatago ng pulisya ng mga ebidensyang pabor sa akusado. Noong Setyembre 1992, natapos ni J. Smith ang kanyang sentensya at ganap na lumaya, samantalang si William Bradfield naman ay pumanaw sa bilangguan dahil sa stroke. Pumanaw siya noong 16 ng Enero 1998. Ang kaso ng sinapit ni Susan ay isinara na. Ngunit malinaw na hindi kompleto ang katapusan nito. Hanggang sa ngayon, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa ng masama kay Susan at kung nasaan na ang kanyang dalawang anak. Ang imbestigasyon ay tumagal ng mahigit isang dekada at naging isa sa pinakamagastos na kaso sa kasaysayan ng estado. Tunay nga na ang kasakiman ang nagpagulo sa kasong ito mula sa pagnanasa sa pag-ibig, napunta sa pagnanasa sa pera, at nauwi sa pagkawala ng tatlong buhay. Kahit hindi buo ang katapusan, kahit paano ay nabigyan ng kaunting kapanatagan ang mga kamag-anak ng biktima. Ikaw, anong masasabi mo? Sino ang may kasalanan? Mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat, paalam at hanggang sa muli.